So, nandito tayo sa may Ugbo Street. Actually, eto, just to clarify, tindahan. Dito talaga yung mga tindahan. Yan. Yan sila. Before pa sila nag-start. So, let's start. Unahin muna natin yung soup. Yan. Palat crunchy. Definitely crunchy. And then, yung mismong laman, palambot. I'm not gonna lie, so call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. Hey guys, so nandito tayo sa may Cool Ritz Snacks and Juicers. At tatry natin yung Tanggulo. Actually, first time namin kakain na itong Tanggulo. Nakita ko na to before sa may Divisoria. Ito yung nakita na sa Divisoria, di ba? Yung gabi. Ungpin yun. Ay, sorry, Binondo. Ungpin pala, yun, tama. Sa may Ungpin na parang strawberries. Pero ito, ayan siya. Ayan. Ayan, okay. Ayan, thank you po. So, langit agad. Ayan. So ano siya? Metformin Fruits. agad. Fruits. Huwag ka masyadong gumit na. Hindi atin yun. So fruit siya, tapos ano po to? Coated sugar. So yan. White sugar. So good luck sa sa blood sugar natin ito. I think itong nasa taas is ubas. White grapes, tapos strawberry. Tapos yung black grapes sa strawberry, tapos yung red grapes, tapos yung orange. Gusto ko yung orange. Try natin to. Crunchy. Kumabit. Lumapit ka lang. Ipumutok yung juice. Kaya pala gusto ng mga bata. Crunchy siya, nilabas. Tapos pagkagat mo dun sa mismong fruit, juicy. So ang nangyayari, pagkagat mo, biglang burst ng Actually matamis na rin po yung grapes eh. Kaya okay to. Sarap to. Pero good luck sa sugar pagkatapos. So ipapa-try mo natin sa iba. Okay, next stop tayo, next stall. Namalimit ka lang si Madam eh. Bigay mo na. Buka. Ano, ingay doon. Oo. Ako nga. Tangali mo lang. Thank you po. Came here to party, I'm not gonna lie, so call up somebody. Asan ba? Direct yung kuya. Ang Ang hirap ko inom. Ang hirap na kainin. Alamig. May lamig. Sobrang lamig. Ako kapag medyo sensitive ang ngipin mo, nahihirapan ka dito. Pero okay lang. Hindi mo kaagad malulunok kasi yung usok nang gagaling sa sa ba tawag doon, nitrogen, something. Pero hindi ko alam. Pagka habang kinakagat mo siya, lumalabas siya. So, ang hirap niyang lunukin ka agad. Pero, yung snack itself, hindi man siya matamis actually. Hindi siya matamis. Hindi siya, para siyang Rice Krispies in a sense. Parang gano'n. So, yan. Good din to. Sarap. Experience, kumbaga. Yeah, we do it better. We don't ever care. Ignoring the pressure, like it's not even there. Nah, nah. We feeling ourselves in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my
Hi guys, order kami ng butterbeer from Cafe Crisostomo, Manila. Ayan. So, butterbeer siya. Well, butterbeer, pero hindi siya beer. Root beer siya. And ang ginamit dito is A&W. So, hindi siya pucho-pucho na, na root beer. So, root beer tapos meron siyang cream sa ibabaw. Meron siyang gatas as well. So, tikman natin. Open natin. Cream, sarap. May ano kayo? Ayan. Ayan. Ayun. So definitely haluin natin yan. Ayan. Paghalo ko umano. May umalsiklat. Oh. Oh my God. Ang sarap. Butterscotch. Yun yung lasa niya, butterscotch. So I think etong cream, yung cream mismo matamis na. Plus ginamitan pa nung nung A&W na root beer kaya mas lalong sumarap. Panalo to. Okay to. Yeah, we do it better. We don't ever care. Ignoring the pressure, like it's not even there. Nah, nah. We feeling ourselves in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. This is how we do. Dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright. Yeah, yeah. Doing anything we like. Oh, cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive. Yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feel that vibe. We on that. We on that. So call up somebody, 'cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Alright, so we are here at Master of Tondo yata. Master of Tondo Avenue. So nandun siya. This is yung Kenyan cheese coin. So para siyang tawag dito, parang pancake. Tapos merong mozzarella cheese sa loob. So ayun, kita nyo naman kung gaano ka cheesy and stretchy kaya okay na okay siya. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feel that vibe. We on that. We on that. May buo-buo pa na na avocado. Ang feeling niya, parang avocado lang na frozen tapos yun yung ginawang shake. Hindi siya parang sinamahan ng yellow or whatnot. Solid to. Sarap. All of my friends going crazy. This is how we do. Dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright. Yeah, yeah. Doing anything we like. Oh, cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive. Yeah, yeah.
Para siyang, ano ba tawag dito? Parang tropic na ewan. Tapos ano, I think potato tong loob eh. Puff pastry yan. Yan. Tamarind. Ganito, oh. Yan ang Cheers! Sarap, di ba? Mami, oh. This is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright. Yeah, yeah. Hey guys, nandito kami sa may Aling Consuelo. So yung kanina pinuntahan namin, nandun siya. Ayun, dun sa kabila. So tatawid kayo dito, kabilang side. And then may makikita kayong iba't ibang bilihan ng halo-halo. Meron doon, meron dito, ayan, meron yan. Pero yung original na Aling Consuelo, ito yung papasok kayo sa loob talaga. So ito yun, ayan yung nasa gitna. Ayan. So bago kayo makapasok sa loob, o order muna kayo para parang kumbaga yun yung entrance fee ninyo. So tara, pasok tayo dun sa loob. Yeah, we do it better. We don't ever care. Ignoring the pressure, like it's not even there. Nah, nah. We feeling ourselves in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. This is how we do. Alright, so syempre hindi matatapos ang ating Ugbo food trip nang hindi pumupunta dito sa OG na halo-halo dito sa may Ugbo, Tondo, which is ang Aling Consuelo. So again, dun sa mga gustong pumunta dito, maraming mga Aling Consuelo, quote and quote, na nasa labas. Pero kung gusto niyo talaga yung OG, yun is yung merong papasok dito sa loob ng area. Well, technically bahay talaga to eh. So ayan, kita natin tong halo-halo nila. Itong halo-halo is magkano ulit ito? 70, 80? Ha? 70. So 70. 70 pesos. Siyempre merong leche flan, merong ube, ube ice cream, tapos ube na halaya. Ayan. Tapos siyempre meron sa loob. Tingnan natin kung ano nasa loob. Bago maghalo-halo. Ano to? Halaya. Ayan, halaya. Halaya, merong beans, merong saging, tapos merong mga nata yata yan. Bilang ka. Ayan. Spicy. Ayun, Spice yun yan. yata yun. Spice tayo. Tapos mga beans, mga bang. Leche flan. So yun, so may leche flan, may ube halaya, merong beans, merong banana, yung white beans and black beans, ayan. Tapos merong nata. So, ayun, ito yung yung typical na halo-halo ng Pilipino. So, tsaka isipin mo naman 70 pesos lang. Ang laki nung mismong leche flan. Ang dami rin nung mismong ube. So, sobrang sulit talaga to. Kaya, ayun, kain muna tayo. Pahinga kaunti. Tapos after nito, uwi na. Alright guys, so hindi na ako nakapag-video dun sa may Aling Consuelo. Kumain na lang muna kami, nagkwentuhan muna kami. Tapos paglabas namin medyo marami ng tao, so hindi na ako nakapag-video. Madilim na rin, kaya dito na lang. So all in all, pagka gusto nyo mag-ugbo, I highly suggest na isang grupo kayo na magpunta. Kasi first, yung mga servings talaga nila, maramihan. So ang price nila, tapos yung katumbas ng serving, kumbaga for example 120 yung isang product, no? Yung katumbas nun is good for at least 2 persons, lalo na kung hindi ka naman malakas kumain. So kapag nandito kayo, mas makakatipid kayo as a group, hindi yung magkaisa ka lang, kasi definitely ang dami mong iuuwi kasi sobrang dami talaga ng mga pagkain dito, masasarap. Tapos mura siya in a sense kasi marami talaga yung serving, so okay na okay siya. Pangalawa, yung taste niya actually
very, very good. Hindi siya, alam mo yung parang kapag ka sinabi mo na street food, medyo hindi naman, parang normal lang yung mga lasa na parang hindi mo akalainin na parang pwede pa lang technically pag pinasok mo sa mall yun, nilagay mo sa isang resto, ganun, pwede na nilang i-serve yun sa isang restaurant na medyo mamahalin, pero doon sila sa street, tapat ng mga bahay nila, tapos mura lang technically yung inakarenta nila, kaya mababa yung presyo ng pagkain, pero masarap talaga. Mababa ang presyo ng pagkain, masarap. So, kung sakaling mag-isa ka, for example, kung sakaling mag-isa ka, hindi ka naman masyadong malakas kumain, probably good na siguro yung mga 400 to 500. Marami ka na makakain nun. For example, yung fried rice, yung flying fried rice na sinasabi nila, yung wok na pinaglutuan ng fried rice. Yung isang serving na yun, merong mga tigwa 120, 100. Yung nakuha namin is 190. Good for 2 to 3. As in literally, good for 2 to 3. Kung malakas ka kumain, probably dalawa kayo, hati kayo. Kung sobrang lakas mong kumain, saktong-sakto na yun, hindi ka na mag-extra rice. That's one. So, almost 200 lang yun. Number 2, kung sakaling gusto mo ng drinks, merong mga less than 100. Sabihin mo natin, iset natin ng 100 to the 300. And then meron kang dessert. No? Kung sa dessert naman, marami nagre-range ng probably nasa 60, 70, sabihin natin 100 na lang. So, 400, 500, sobra-sobra na yon para sa isang tao. Kung grupo naman kayo, mas mapapamura nga. Dahil maghahati-hati lang naman kayo. Overall, nung dumating kami, onti pa lang yung mga nakabukas na mga stalls kasi medyo maaga-aga pa yon. Pero nung medyo dumidilim na, ayun, sobrang dami na ng tao, sobrang dami na rin ng stalls. And hindi magulo. Kahit maraming tao, hindi magulo. May mga pupunta pa diretso pa ganun, may mga pabalik, hindi, kumbaga parang nagkakaisa yung mga tao na gusto lang talaga mag food trip dun sa area na yan. So, all in all, overall experience, Ugbo, I would give this a 9.5 out of 10. Kasi sobrang saya dito. Nakakatuwa yung mga nagbebenta. Kumbaga, maraming mga nag-o-offer, kumwari mga seafoods, may only something pa ng mga pagkain doon. Pero pag sinabing medyo busog pa ako hindi ka na napipilitin. Talaga sabi lang, sige next time balik ka dito. Mga ganon. Nakakatuwa yung mga nagtitinda, tsaka wala talagang, alam mo yun, healthy competition in a sense, pero walang siraan. Talagang pag sinabi mo, asan ba yung ganito? Doon lang, punta ka na sa stall na yan, diretso ka doon. So experience 9.5 out of 10. We'll definitely go back here. At gusto pa namin i-try yung iba't iba pang mga stalls kasi sobrang dami pa talaga. So hopefully kayo nag-enjoy. Kami sobrang nabusog. At sana kayo nagkaroon din kayo ng idea. Kapag pupunta kayo ng Ugbo, alam nyo na kung anong mga kailangan yung i-prepare. Alright? So again, thank you for watching another video. Please subscribe to this channel and then follow our follow our Facebook page as well. I'll link the comments down below. I'll put the link in the description below. Click nyo lang yun, subscribe, and then click the notification bell para updated din kayo sa mga bago nating videos. So, next week, kakaroon ulit tayo ng panibagong food trip and samahan nyo na lang ulit kami at nasa ibang lugar na naman tayo. So again, this is Jason. Thank you for watching another episode of Jason's Tasty Voyage and see you soon. Bye! Yeah, we do it better.